Naisip niyang hindi basta-bastang tao ang kakaharapin niya sa loob ng shop na yon. Naisip niya na isang mayamang negosyante na kaibigan ng mama niya ang Althea na yon, na may mga negosyo na kagaya ng mga personalities na kilala niya. Isang may edad na babae na may gintong alahas, makapal na kulay ng makeup sa muka at firm na buhok. Pero sad to say, nagkamali siya ng inisip nang sandaling ituro sa kanya ng isang crew ang kinauupuan ni Althea Ramirez. Naroon ang dalaga, nakaupo ng maayos. Likod pa lang nito, alam na ni Lucas na hindi pa ito matanda. Kumpiyansa siyang naglakad patungo sa kinauupuan niya. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari o kung ano ang mangyayari. Ngunit determinado siyang ayusin ang gulo na ginawa niya, kahit na ang ibig sabihin ay ibayad ang kanyang pagkatao. Katapat lang ng Audi S8 na may bantay ang table kung saan nakaupo ang babae. Tumikim siya upang makuha ang atensyon nito. Tumingala ito sa kanya at ang una-una niyang napansin ay ang malungkot nitong mga mata. Pero maganda pa rin kahit gaano siya kalungkot. Maaari pa rin itong makapag-ibig ng sino mang lalaki. At yun mismo ang nangyari sa kanya ng sandaling yon. At agad siyang nahalina sa inosenteng anyo ng dalaga. Lucas Cortez? Tanong ng babae. Kung gaano kaganda ang mukha nito, ganon din kaganda ang malamig na boses nito. Siguradong kahit na sinong lalaki ay mabibighani agad ng dalaga. He also noticed that the woman looks still young but already have a well-developed body figure. Kahit nakaupo ito at nakatakip ng shawl, alam niyang napakaganda ng hugis ng katawan nito. Umawang ang bibig ni Lucas, subalit tangulang ang kanyang naisagot. Sinenyasan siya ng babae na maupo. Nung magkaharap na sila, lalo niyang nakita ang ganda nito. Nagniningning ang mabuti nitong muka, kaya kahit patayin siguro ang ilaw, makikita at makikita pa rin niya ito. Kasing puti at kasing kinis ito ng labanos. Sa kabila ng pagkahanga niya sa pisikal nitong kaanyuan, naalala niya ang tungkol sa pera. He didn't go there to see her beautiful face. He was there to talk to her about his dad's ride. Therefore, he didn't waste the time. Pwede ko bang malaman kung bakit mo binayaran yung utang kong 10 milyon? Kilala ba kita? Kilala mo ba ako? Sunod-sunod niyang tanong habang isinaserve ang in-order ng babae na 2 coffee macchiato at tinapay na tsokolate. Kilala kita. Ikaw si Lucas Cortez, the 23-year-old son of the mayor and vice mayor of this town, yet not so popular. I've known you since 10 months ago. Matikas niyang sagot. Nakakamangha, pati pananalita nito. It looked like she was trained to talk like a queen. Hindi ito gumagalaw sa pagkakaupo. Nakababa lang ang mga kamay nito sa ibabaw ng lamesa. Nakalugay ang buhok nito, ngunit wala ni isang strand ang nakatikwas. It was properly straightened and combed. Lahat ng detalyeng nakikita rito, napaka-perpekto. Isa lang ang hindi ang malungkot nitong ekspresyon. Then who are you? Lucas asked once again. Kahit gaano niya isipin, hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Although she looked so familiar. Minsan mo na akong nakitang umiiyak sa tabi ng isang light post sa street sa Barangay de la Paz. Kung hindi mo maalala, nakasuot ako ng damit, pangkasal, at 2 beses ko nang sinabing, pakasalan mo ko. Ngunit lumayo ka. Unang linya pa lang nito, naalala niya ang dalaga kaagad. Paano niya makakalimutan ang gabing una siyang nakakita ng napakagandang babae na inakala niyang baliw? Oo nga, ito nga yon. Hindi mo ko kilala, kaya hayaan mo ko magpakilala. Ako si Althea Ramirez, isang 20-year-old student na may 2 buwang sanggol. Ano? 20 pa lang siya pero may baby na siya? Hindi agad siya naniwala, kaya pinagmasdan niya ang babae. Mukha naman itong walang anak. Then if it's true, napakaganda naman itong ina. Then if it's true, what does she want from him? Binayaran ko ang iyong mga utang. Para ikaw nang may utang sa akin. Bayaran mo to sa pamamagitan ng pagiging asawa ko at tumayo bilang ama ng aking anak. Seryosong saad ni Althea. Natigilan naman ang binata sa narinig niya. Naisip niyang nahihibang na talaga ang babaeng ito. Baka naman mayaman nga siya pero may problema sa pag-iisip. He is just 23, so why would he tie himself to someone so early? Sa hindi pa niya kilala. No way. Hanggat maaari, e-enjoyin pa niya ang pagiging binata. You must be kidding me, miss. Hindi nga kita kilala. Bakit kita pakakasalan? Nasaan yung tatay ng anak mo?
Hindi pa ngayon, pero babayaran ko yung 10 million pesos ng pera din. I'm sorry, but I won't marry anyone anytime soon. Ang magandang babae ay natiling seryoso at malungkot ang muka. Then ibalik mo sa akin yung 10 million pesos in cash, right now. Maghihintay ako. Sumagot siya na parang isang makapangyarihang tao. Agad na nawalan ng pag-asa si Lucas. Lagot na. Saan pa siya kukuha upang makahanap ng 10 milyon? Naiipit na ang binata. Wala na siyang ibang choice kundi tanggapin ang inaalok sa kanya ni Althea. But he's too young for a marriage. Malayo pa sa mga plano niya ang pag-aasawa. Tapos ngayon, mukhang posibleng magkaroon na siya agad ng instant family. Hindi pa niya kaya ang ganoong responsibilidad. Isa pa, kung mag-aasawa rin lang naman siya, pipiliin niya yung babaeng gusto niya o mahal niya. Saka yung mahal din siya. At higit sa lahat, yung wala pang anak. He doubt if his parents were aware of that thing. If they knew all about it, imposibleng iharap siya ng mga ito sa mas nakakahiyang sitwasyon. Siguro naman, hindi gugustuhin ng parents niyang makasal siya sa isang babaeng may anak na. But then, he eventually realized that whenever his mom is upset, nagagawa nito ang mga imposibleng bagay. Kaya nangyayari sa kanya ito ngayon. Hindi maipinta ang mukha ni Lucas na tumingin sa babaeng naghihintay ng kanyang sasabihin. She was patiently waiting for his response. Bakit ba kasi kasal pa? What if I'll work for you instead? As your assistant, for example, your butler, or your driver? Iminungkahi niya. I already have them all. Kailangan ko na lang ng tatay yung ama ng anak ko. Nasaan ba yung tatay niya? Iniwan ka niya? Ba't hindi mo sundan? Marami ka namang pera, di ba? Bakit hindi mo hanapin? He almost shouted. Ang lakas ng boses niya. Nanlumo naman siya na makita kung paano naging malungkot ulit ang mukha ni Althea. Parang may kumurot sa kanyang puso nung makita niya ang ganoong klase ng itsura. Hindi ko siya kilala. Mahinang saad ng dalaga. Hanggat maaari, ayaw nitong pag-usapan ang tungkol sa tatay ng bata. Naawa at nahihiya ito sa sarili nito sa tuwing naaalala ang bagay na yon. Hindi agad nakaimik si Lucas. Paanong hindi nito kilala ang nakabuntis dito? Pasaway ba tong babae kaya sumama na lang sa hindi nito kilalang lalaki? Lalo siyang nadismaya sa haka-hakang iyon. But the melancholic expression of the woman made his heart melt. Sa isang banda, gusto niyang makilala kung sino yung lalaking sumira sa kinabukasan ng ganoon kagandang babae. Gusto niyang saktan at ipamukha rito na nagkamali ito sa ginawang pagkakamali. Pero paano? Utang nga niya, hindi niya mabayaran. Paano pa kaya yung maghanap ng taong walang identity? Okay. Gumalaw ang noo ni Lucas nang magsalitang muli ang babaeng kaharap. I'm giving you time until 5 p.m. tomorrow. Time to think or time to find money. I'll call you. Sabi nito. Tsaka nito hinawakan ang mamahaling pouch mula sa mesa at tumayo. Nag-ipit ito ng 1,000 sa ilalim ng platito bilang bayad sa bill. Bago ito umalis na hindi malang ginalaw ang ipinaserve nitong kape. Sinundan ito ni Lucas ng tingin hanggang sa makalabas ito. She owns that luxurious Audi S8 at yung bantay roon na lalaki ay, malamang, bodyguard nito. Matagal siyang nakatulala sa table na iyon ng cafe. Nag-isip. Pinagtanto ng mabuti kung ano ang dapat niyang gawin. Unfortunately, he can't think straight. Binagabag siya ng tungkol kay Althea Ramirez hanggang sa kanyang pagtulog. Kaya naman pagising niya kinabukasan, nagdesisyon siyang makipagkita na agad sa dalaga. Pahiram ng damit, sabi ni Lucas kay Jacob nang pumasok siya sa loob ng sarili nitong bedroom. Jacob still on the bed, pero hawak nakaupo ito at busy sa pagpindot sa laptop nito. Ang aga, saan ka pupunta? Tanong ni Jacob na busy pa din sa ginagawa. Makikipagkita ko kay Althea Ramirez. Sagot naman ni Lucas habang naghahalongkat ng mga damit na bihira niyang makitang isinusuot ng kanyang kaibigan. Sina mama ang nagdesisyon ito para sa akin. Bahala na, pwede na rin si Althea. Bata pa naman yun kahit may anak na. Maganda. Tingin ko nga, magaling siya sa lahat. Higit sa lahat, mayaman. Magtrabaho ka para sa sarili mo, Lucas. Komento ng concern na kaibigan. Mayaman siya, but it doesn't mean she would provide for you. Kung hindi ka nahihiya sa sarili mo, mahiya ka sa ibang tao. Narinig niya ng maayos ang sinabi ng kaibigan, pero hindi yun tumatak sa isip niya. Nakangiti pa siya nang lumabas dala ang mga nakuhang damit
mula sa closet nito. Nang makapagbihis si Lucas, tinawagan muna niya ang number ng assistant ni Althea na unang tumawag sa kanya. The man said she's already in her school. Sinabi nito ang mga detalye kung paano niya mahahanap ang babae sa pinapasukan nitong university. Sa Jade University. Morning break ni Althea ng sandaling yon. Tapos na ang unang 2 subject niya at nasa kantin siya upang kumain ng snack. Sa school, hindi siya nagdadala ng kotse. Wala rin siyang butler. Sa school, hindi siya yung elegante at mayamang personalidad. Isa lang siyang ordinaryong estudyante na madalas ikumpara sa sikat na stepsister niyang 5th year student na si Claire Ramirez. Sa school, binubuli siya dahil sa pagkakaroon niya ng anak. Miss, may basa ang damit mo. Napatingin siya sa lalaking nagsalita. Tinuro nito ang kanyang itaas na bahagi ng katawan. Akala niya concern ito, ngunit tumawa ito na malakas kasabay ng mga kasamahan nitong tumawa rin. Ganyan talaga pag may anak na. Ay mami, nagugutom na ako. Ako din, kanina pa ako gutom eh. Sabay-sabay tawanan ng mga kalalakihan. Napayuko na lamang si Althea. Nakalimutan niya magdala ng shawl, kaya kitang-kita ang basa sa damit niya. She was about to turn around and leave the canteen when she felt a warm thing from behind. Sa kanya napansing, nabalutan na siya ng jacket mula sa kung kanino sa kanyang likuran. Nagtaka siya, lalo na nang sandaling tumahimik ang buong lugar. Lahat rin ay nagtatakang tumingin sa kanya at sa taong nasa likod niya. Nakalimutan mo dali ng shawl mo. Sabi niya. Lumiko siya ng saktong nagtama ang mga mata nila ni Lucas Cortez. Nagtaka ng sobra si Althea kung bakit naroon ang binata. Nagpunta ba ito roon para sa kanya? Para makita siya? Kung ganon, bakit hindi siya sinabihan ng butler niyang si Andres? Hindi naman malalaman ni Lucas kung saan siya ngayon kung hindi nito kinausap ang kanyang butler. Hinarap ni Lucas ang mga manonood o ang napaka-intriga ng mga estudyante sa kanilang paligid. What? Is it really funny to see her in the state? Wala ba kayong mga nanay? Althea suddenly froze. But at the same time, she was amazed by how Lucas defended her. Kung gaano kaseryoso ang mukha nito, ganoon din ang tono nito. There was no anger in it, but there's the authority. Pwedeng umaarte lamang ito, but she was thankful. She was touched. Walang nakaimik sa mga kapwa niya estudyanteng naroon. Lahat ay nagulat, nagtaka at mukhang natakot sa maotoridad na lalaking bigla na lamang sumulpot at nagtanggol sa kanya. Now, she thought that he's not really bad. He can act. He can also be changed. Yung ugali nitong walang alam sa buhay kundi sugal, naniniwala siyang pwede pa yung mawala o mabago. Tara na Althea, huwag kang kumain dito. He said before folding her hands. Nagulat na naman siya dahil bigla-bigla itong nangihila palabas ng kantin at nang makalabas sa kasya nito binitawan. Bakit mo hinahayaang bastusin ka nila? Anong nangyari sa mayamang Althea Ramirez na nakilala ko kahapon? Isang gabi lang, nagbago ka na? Gulat na gulat pa rin si Althea. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nagugulat siya sa reaksyon ng lalaki ngayon. Mukhang nag-aalala talaga ito sa kanya. O dahil ba sa pera? Akala ko ba mayaman ka? Bakit dun sa loob parang ikaw yung pinakamahirap na tao dito? Wala silang alam. Sagot ng dalaga. Tungkol sa pagkatao mo? Tumango naman ang dalaga. In this place, and in all of the places in the world, except her home, no one knows who she really is. Maski daddy niya, hindi siya kilala ng totoo. Siya si Andrea at ang attorney ng kanyang ina lang ang nakakaalam kung sino talaga siya at kung anong meron sa kanya. Her dad and her staff family didn't know that she inherited millions of money from her deceased mother. Bakit? Curious na tanong ni Lucas. Because I don't want them to praise and respect me just because I have money. Nowadays, you can find a loyal one if you're using your wealth. Kapag wala ka ng pera, tatalikuran ka rin nila. It's better to stay on the ground so that you know whom to trust and not. Seryosong saad ng dalaga. Wala siyang kaibigan. Wala siyang tinatawag na best friend. All she have is her butler Andrea. Pagkatapos siyang iwan ni Henry. Since almost a year ago, nagkaproblema na siya sa salitang tiwala. Napatangu-tangu naman ang binata. But she doesn't know if he was convinced enough. She also doesn't know if the man is worthy to be trusted. Malalaman pa lang niya. Kikilalanin pa lang niya ito. Mapapayag na kaya ni Althea na magpakasal sa kanya si Lucas?
Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.